Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unahin natin ang naging komento ni Ginang Irene Marcelino. So ito po ay tungkol doon sa naging previous update natin. Yung kanina ko pong in-update. Sabi niya, hindi yumakap si Pao kay Jay. Si Echo ang yumakap kay Pao. Sorry to tell you, minsan hindi totoo ang pinagsasabi mo about Kim Pao. Ang pinaka-legit na vlogger ay ang Chika Patrol. Sabi ko naman po sa inyo mga kakimpaw, di ba? Panoorin niyo po muna yung video bago po kayo manghusga. Kasi wala po akong sinabi na niyakap po ni Echo or niyakap po ni Paolo si Jay. Kundi ang sabi ko doon, niyakap po ni Paolo si Jericho. So dapat matuto po tayong manood muna, huwag tayong magbase sa mga thumbnail or sa caption po natin. At isa pa, napakalinaw po ng caption natin, di ba mga kakimpaw? Balikan nyo po doon, wala po akong sinabi na Paolo niyakap si Janine. Kung sinabi ko po mga kakimpaw, yung Paolo niyakap si Janine, tsaka po kayo manghusga. At tsaka napakalinaw po ng picture na to mga kakimpaw. Nilagay ko po yan sa thumbnail natin. Makikita nyo dyan, si Paolo at si Jericho. Diba? Nilagay ko po. So sana bago po manghusga, matuto muna tayong manood. Huwag po tayong magbase sa nakikita lang natin. Okay? Kasi pinaliwanag ko naman po sa update natin yung katotohanan doon mga kakimpaw. Ayan po, napakalinaw ng picture na nasa screen po ninyo. Si Paolo niyakap si Echo. Ibig sabihin, wala pong samaan ng loob na namumuo sa pagitan nilang dalawa. Mga fans lang naman ang nag-aaway-away. Samantala, ang next comment naman mula po kay Ginang Rosemary Diano. Sabi niya, isa ako sa nagdepensa sa iyo, Miss Durs, kasi matagal na rin kitang sinusubaybayan. Ako maraming salamat po sa pagdepensa and syempre sa pagtitiwala, Ginang Rosemary Diano. Ibig sabihin, alam nyo na po yung style ng vlogging ko, alam nyo na po kung paano ako mag-deliver ng mga balita na kung saan ay kinukuha nga natin sa mundo ng social media. Pero sabi ko nga po, yung mga baguhan siguro na mga nanonood sa atin, 'di ba? Siguro hindi pa nila alam kung paano ako mag-deliver ng mga balita, kaya sinasabi nila na ay fake news yan, ay hindi ganto ganyan, 'di ba mga kakimpaw? Nagbasa po ako ng unang comment kanina, and ang bilis-bilis po nilang mag-judge kahit na hindi po nila napapanood pa yung nilalaman ng video. And lagi naman nating sinasabi, kung may mga favorite po kayong vlogger na pinagkakatiwalaan, doon na lang po manood mga kakimpaw kaysa mang bash, 'di ba? Kasi dito po sa channel natin, good vibes lang po tayo, at tanging ang inahatid ko lang ay yung mga ganap kay Kim and Paolo na nakakalap natin sa mundo ng social media. Katulad ng mga pinag-uusapan tungkol kay Kim and Paolo Avellino, yung mga dapat linawin, dapat depensahan si Kim and Paolo, ganun po kasi yung content natin. Kaya yung iba siguro, nami-misinterpret po nila yung vlog natin, yung thumbnail, and syempre yung caption. Pero sana, bago manghusga, panoorin muna natin ang buong-buo yung update bago manghusga para mas malinaw, 'di ba mga kakimpaw? At maraming salamat sa mga patuloy po ha na nagtitiwala and syempre sumusubaybay sa ating channel. So maraming salamat po sa inyong mga komento at mag-proceed na tayo sa next topic natin. So kanina nakasama natin ng live na live si Kim Chu dito po sa It's Showtime, 'di ba? Sobrang blooming mga kakimpaw, and I'm sure nag-enjoy na naman ang lahat ng mga lolas natin dyan na supporters po ni Kim, ganun din po ni Paolo or ng Kim Pao. Ngayon, balikan natin yung nangyari po kagabi na kung saan si Kim, Paolo, and Econin ay nagkasama.
'Diba? Kasi until now, trending at pinag-uusapan pa rin po ang kaganapang ito. Birthday po kasi nitong si Miss Garlic at imbitado po si Kim and Paolo dito, ang Ekonin at ang iba pang mga artista at mga ka-close ni Miss Garlic. Ngayon, eto po ang katanungan ng ilang mga netizen kasi nga po parang meron silang picture na lumabas na kung saan sama-sama nga po sila doon tapos nakaupo sila dyan. May nagsabi na, la, ba't may pa ganito? May project ba sila? Kung magkakaroon daw po ng project ang Kim Pao at ang Ekonin. So, ang totoong ganap po dyan, inimbita lang po ni Miss Garlic ang Ekonin at ang Kim Pao at ang iba pang mga malalaking artista. Pero hindi ko alam kung magkakaroon po sila ng project mga kakimpaw together kasi parang awkward naman nun, di ba? Pero sa totoong buhay lang mga kakimpaw, okay na okay naman talaga yung samahan ng Kim Pao at ng Eko nakita naman natin 'di ba na nagyakapan pa po si Paulo at si Eko. Ibig sabihin po noon, walang samaan ng loob sa pagitan ng isa't isa. Tapos kumaway pa nga po si Janine. 'Di ba? Kumaway po siya, hindi na po siya nilapitan ni Paulo Avellino. Ang tawag po doon mga kakimpaw ay respeto sa nararamdaman or mararamdaman ni Chinita Princess. Okay na yung kaway-kaway lang, 'di ba? Okay lang din yung ginawa ni Paulo and Jericho na nagyakapan sa isa't isa. So siguro naman mga kakimpaw, nakita nyo na po yung kumakain, yung picture na kumakain sila ng sabay-sabay, di ba? Magkatapatan pa po si ang Kim Pao at ang Ekonin. So may nag-comment kasi dito na parang hindi sila makakakain ng ayos, lalo na kung may hindi pa makamove on. Then may nag-comment na daw, mga Kim Pao basher ni Janine, pagkakataon nyo na. Tanong nyo bakit invited ang Ekonin? Dali, Kim Pao lang pala ang favorite ng Garlic dito pa lang. Dami agad basher ni Janine. So nagkakagulo na naman mga kakimpaw ang mga fans, 'di ba? Sa totoong buhay naman okay na okay po ang Kimpaw at ang Ekonin, 'di ba? So wag na tayong makisali pa diyan sa pangbabash or awayan po ng magkabilang panig. Basta tayo good vibes lang tayo mga kakimpaw lagi, 'di ba? Sabi pa nga ng isang nag-comment dito, move on, nagharap na sina Paulo at Janine. Isa lang ibig sabihin, naka-move on na si Janine, kaya mag-move on na din ang followers ng Paunin si Paulo talaga, si Kim ang pinili at talagang mahal ni Paulo at binaling naman na ni Janine kay Eko yung pagmamahal niya at pinakilala na nga sa pamilya niya. Kaya pareho ng happy sina Janine at Paulo, mga buhay nila maging masaya din tayo para sa kanila. Spread for 2026. Spread love for 2026. So yes, tama po itong naging komento ni Ma'am Erlinda. Diba? Dapat tayong mga fans ng mga artistang sinusuportahan at sinusubaybayan natin, ganun din po, diba? Para payapa po ang buhay ng bawat isa. 2026 na, world peace nga, ika nga po nila, di ba? Kaya iwanan na natin mga kakimpaw ang negativity na yan sa taong 2025 kasi 2026 na and syempre wala namang problema din kung magkaroon ng project ang Kim Pao at ang Paunin pero ang tanong, tatanggapin kaya ni Paolo kung sakaling meron? Ulitin ko lang, kung sakaling meron. Kasi mamaya may manghus ka na naman dyan, ay wala naman po na pag-uusapan na ganyan. Kung sakali lang mga kakim Pao, okay? So kayo ba, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.